Ano masasabi mo ngayong kasal ka na? Masasabi ko, exciting. Parang di mo sure kung ano yung magiging possible na magiging away namin o sort ano yun, kung ano yung possible na mapapag-awayan. Pero so far, ano pa naman, ano yun? Nasa stage pa ng honeymoon, syempre. Wala bang Ano yung iniisip mo agad? hindi, kumbaga ano pa, sweet pa. Sana ano, we keep it na ganon yung pagsasama namin. Na hindi, ano, kasi ako minsan, di ba, normal voice ko, iniisip niya, nakasigaw na agad ako. Hindi ba? Yung hindi, kasi iba naman yung sigaw sa singhal. Yung singhal, sabi ko, yun na yung talagang sigaw ko. Yung normal voice ko naman, di ba? Mapapansin mo naman yun. Diskusyon. Pag nagsishake na yung kamay niya, yun ano na yun. Pero pag ano pa, Kung discussion pa ka. yun. Sige, balikan kita. Sige. Ikaw naman, Sai. Ano, kamusta ka? Okay naman po. Nangangapa pa po sa lahat ng bagay-bagay. Ayun. Pero ano po, masaya naman po, masaya. May bago kaming family additional. Ayun po, tapos yun din, exciting. Looking forward kung ano po yung mangyayari in the future. Ayun. Ito yung magandang tanong eh. Ito yung napanood ko lang sa Queen of Hearts. Queen of Tears pala. Queen of Tears. 10 years from now, ano masasabi mo sa family niyo? Binupo. Ako na uli. Oo. Ayun, syempre, talagang inaasahan din naman ng magulang din ni Sai na, o ni Brother Roy na mapag-anak din kami agad. So 10 years from now, I see na 10 years old na rin yung panganay namin. Ano? Oo, 9 years old. 9 years old. Oo, ayun, meron na kaming elementary student or grade school na anak. Tapos 10 years from now, baka ayun nga, 2-3 supling namin. Yes. Pero ano pa rin, serving pa rin sa Panginoon. Patuloy pa rin na yun, enjoying and serving the Lord pa rin. Ayun. Ito na kay Sai. 10 years from now po, 47 na po ako. Sana wala pa ring wrinkles kahit. Ayun po, yun po, kung ipagkaloob din, sabi ko nga sa kanya ni Lord, ng mga anak or anak, siguro yun nga po, elementary grade na by then. Tsaka sana ano po, lumaki sila na mabubuti. Ano ba, hindi magmana ng kakulitan namin. Ayun po, yun, patuloy pa rin serving the Lord. Both kaming husband and wife, parents, then yung mga bata rin. Tsaka yun po, yung married life, same pa rin po. Yun yung... So, walang... ano nilulook forward mo in this coming few days? This coming few days? Kasi akit kami ng Baguio at Sagada. Yung Sagada medyo di pa sure. Pero yun, so I'm looking forward sa honeymoon namin. Tapos yun, yung mamamasyal kami. Kumbaga ano lang, enjoy lang muna. Enjoy lang ng kasama siya sa pamamasyal. And ma-enjoy yung moment pag kumakain sa labas. Enjoy lang muna kasi siya nakalip sa work, so
enjoy lang namin. Kasi pag nasa work na siya, medyo stressful din yung work niya. So, alam mo na, time to pamper ourselves din. Yun Ayun. lang. Balik tayo kay Sai. Looking forward po. Yun nga po, looking forward maggala together. Ano muna, iwas muna sa stress. Parang debriefing po dun sa dami ng stress na nangyari. Saka ano po, get to know din po yung both our families. Kasi kumbaga na medyo sa dami ng nangyari po, parang medyo nangangapa pa rin. Yun nga sabi ko, nangangapa pa rin. So gusto rin namin makilala both families pa, maka-bond with them. Saka yun nga po, to spend together yung mga times na hindi kami both busy po sa work and yun sa mga bagay-bagay. Ayun. Yes, yan. Another question. May follow-up question ako. Ngayon kayo nagsasama na sa bahay. Ano yung una mong iniisip o ini-expect kay Sai sa bahay? Sa bahay. Ano naman siya? Parang there's no need naman sa akin na sabihan pa siya. When we woke up, we greet naman each other ng good morning, love you. Tapos kung sa mga gawaing bahay naman, hindi ko na rin siya kailangan sabihan. Pag nakita niya talaga, ayusin niya she would fix yung carpet. Tapos kung may nakita rin siyang hugasin, or maghuhugas ng pinggan, magluluto ng breakfast o ng lunch. So ayun, kumbaga yun yung ano yung tanong mo? Natulong pala, hanap mo bilang. Kala ko asawa. At tama ba? Yun ang tanong, Richard? Hindi, ano in-expect mo nga sa bahay? Sa bahay. Pero gusto ko hindi rin siya ma-stress kasi minsan nauuso siya na yun pala, in-expect ko ayusin namin yung bahay na kasi parang yung room ko naka-design na para sa isang tao lang. So ngayon, single bed. So yun, parang gagawin muna namin comfortable yung room kasama katulong siya. Ayun. Sige, Sai, ano naman in-expect mo kay MJ? Lalo na sa bahay. Sa bahay po, gusto ko po siya makita maglaba. Ayun. Excited po ako makita siya maglaba. Kasi favorite pastime ko po ang maglaba. Pang distress. Saka magluto, nakita ko na po siya Nagluto ka na? Opo. Pansit Canton. Prito po, malin. Pritong malin. Ayun. Sa bahay, naman po tingin ko masikaso naman po siya sa bahay. Yun nga, since nagtumira na. Kumbaga siya lang yung kasama ni Mami man of the house. So yung mga fix-fix na mga bagay-bagay. Gusto ko pong yun nga sabi ko sa kanya na OC ako sa room niya kasi maraming kalat-kalat. Kaya yun. Excited din kami i-set up yung room niya as Magkaroon ng workstation talaga. Totoo po. Para comfortable din naman siya kami. Yun. Now, balik tayo sa sa service niya. Hindi ko na-record Parang hindi mo na-record ko, Char. Kanina yung tanong ko, saan nyo, ano ba yung, may naisip na ba kayo talaga ngayon kung saan kayo magsuserve? Yung practical talaga, dahil she's working in Makati, weekdays, Mondays to Fridays. So, we have to look sa Makati ng place. Yun nga, magstay kami doon Mondays to Fridays. Tapos dahil she usually works at home pag Fridays, so Thursday evening pwede na kami umuwi dito sa Santa Rosa until Saturday morning. Then punta na kami na sa San Mateo Saturday morning hanggang Monday morning para bumalik ng Makati. So tingin ko ganun na magiging regular schedule namin weekly. Agree ka ba ron? Sa tingin mo mo? Yun po. Pwede, agree naman po.
Pero sabi ko nga sa kanya, for the meantime, para to settle things po, pwede naman po, baga Santa Rosa, Makati, everyday. Kung kakayanin po, let's just see for a month. Ayun, basta kung sabi ko nga po sa kanya kung saan naman din tayo dalhin. Ang gusto lang din po kasi both yung si Mami, syempre sa Santa Rosa, sa side ko po sa San Mateo, kumbaga matulungan din po yung in the aspect of the church din po sila doon. Medyo since dito po yung mga kapatid dito sa Santa Rosa, medyo established na po, marami na rin sila. Sa San Mateo kasi kukunti pa lang po, ilang families pa lang po kami. So badly needed yung help ni MJ. Badly needed talaga. Ayun. So, ano bang gusto ko itanong? Ito. Curious lang ako kasi ikwento nga uli sa akin paano kayo nagkakilala? Ako ba magkikwento? Sino ba mas maganda magkwento? Tingin ko mas okay yung version niya. Yung version ko. Sige, ganito na lang. Okay. Version Sai. Version Sai muna. Kung version ko po. Kasi kahapon, di ba? Kahapon, narinig ko lang version din naman sumaksi sa inyo, naging witness sa inyo, di ba? Ano naman kaya yung version niya? Version ko po, yun po, nung first day namin, Feb 9 po, nagkaroon kami ng evening fellowship, dinner fellowship dun sa meeting hall sa Taiwan, kung saan kami na-accommodate. Tapos, nag-share po yung father ko about dun sa church work, sa San Mateo, and then sa family. Pero at that time, di ko po talaga siya, honestly, di ko po siya nakita kasi nasa sulok po silang area. So, di ko po siya napansin doon. Pero sabi niya nga, parang may pag-uusap na yung mga brothers. Then the following day, doon na lang po kami na-introduce. And after breakfast, nilapitan ako nung tatay ko. Sabi niya, may papakilala ako sa'yo. Tapos sabi ko po, parang nainis pa ako sa kanya. Kaya sabi ko, sino na naman yan na ipapakilala mo? Sabi niya, parang maayaw na po ako. Tapos sabi niya, hindi, try mo lang, tingnan mo lang kung okay sa'yo. Pag hindi, edi hindi. Pag okay, di go. So, sinunod ko lang po. Tapos we were introduced niya, si Brother MJ. Tapos, hi. Tapos nagtanungan lang po kami kung ano kami in terms sa training sa church. And then, yun, wala na po. Parang ang impression ko nga sa kanya noon, sabi ko nga, 36 term, tapos ako 46, so may 10 terms gap, kumbaga 5 years. Sabi ko, ay, matanda na si brother. Medyo oldies na, ganyan. Tapos naghahanap ako ng common or mutual kakilala. Sabi niya, kakilala niya daw yung isang sister na, which is, very close sa akin. Yun po, na nag-email daw siya, hindi daw nag-reply. Kaya inisip ko po, close din sila. Then, recently mo lang ba nalaman na parang tinanong ko dun sa sister, tapos a day after siya nagsabi, nag-reply yung sister. Kaya inisip niya, ini-stalk ko na siya, kumbaga pinagtanong-tanong ko na po. Ayun, tapos after pala yung breakfast, day 2, day 3, hindi pala na day 3, afternoon or evening, after po nung conference, yun pala hindi namin usually nakikwento to nagpipicture-picture po kami sa harap ng exhibition hall. Tapos, yung kaming family, yung parents ko tsaka ako, nagpicture kami dun sa harap. Tapos nung patapos na po Convention Center. Tapos nung patapos na kami, biglang sumigaw si Brother Nomer, isa sa mga witnesses. Sabi niya, sandali lang, di pa tapos. Tapos tinulak po siya para makasama sa picture. Kumaga parang doon na po nag-start yung tuksuhan. Narinig ko na si Brother Fed na, okay yan, gano'n. Tapos ako po, yung parang nakasimangot na yung, kasi nahihiya ako na tinutokso din, ganyan-ganyan. Tapos siya po, parang casual na nakipicture naman ng gano'n.
Ayun. Tapos, feeling ko doon parang na, uy, family May picture something, daw. yeah. Opo. Ayun. Then, in the afternoon, parang paggabi, tinur kami sa isang fishing village. Doon naman nilapitan niya po ako. First time kaming nagkausap ng matagal-tagal. And at that time, parang medyo na-feel ko na, matapang tong brother na to kasi in-approach niya ako. Doon nanginginig-ginig po siya, kuya. Nung nagsasalita, sabi ko, di ko alam kung sa lamig or kabado. Pero sabi ko, okay siyang kausap. Kasi, kumbaga, usually po, pag sa iba, parang medyo awkward pa, ganyan. Sa kanya, kumbaga, magaan yung conversation. Ayun, yun po. And then, the rest is history na ba? Sige, titigil Tama. tayo dyan. Opo. May follow up uli ako. Ano naman yung version MJ? Version MJ. Mag-exit na tayo by the way. So, what lang 2.5. tayo? Oo. Go. Yun, ang version ko, yun nga, nung first evening, nag-dinner kami dun sa meeting hall ng New Taipei City District 47. Yun nga, after ng dinner, yun nga, yung mga kapatid sa Taiwan, they asked na mag-share yung mga saints o kapatid sa coming from Philippines na mag-share ng kung ano naman yung church life dito sa Pilipinas. Yun nga, isa sa mga nag-share yung si Brother Roy, yung tatay ni Cyril, na nabanggit niya kailangan niya ng makakatuwang sa San Mateo, na they're praying din na magkaroon ng karagdagang brother. Oo. Ano kayo? Tapos, ayun, then yun yung first evening. Following morning, kailangan namin mag-breakfast doon sa cafeteria nung isang kapatid din doon sa Taiwan. Nauna kaming dumating doon sa lugar na yon. Ako, si Brother Danny, Brother Nomer, Brother Romy, kasi we were staying din doon sa parehong yun, sa bahay din nung mag-asawa na si Brother Kevin, Sister Glory. So, nauna kami doon sa lugar. Nauna rin sa lugar na yon yung magulang ni Cyril. Tapos si Brother Danny sinabi sa akin, ayun si Brother Roy, di ba nabanggit niya na may sister sila, bibiruin lang natin. Ayun, in-approach na ni Brother Danny yung mag-asawa, Brother Roy, Sister Tess. So hindi ko actually alam kung ano yung nag-transpire doon sa pag-uusap na yon. Pero yun nga, medyo naririnig-rinig ko naman na against pa yung si Sister Tess na ay, wag muna, ganun. Then parang may naririnig din ako na sabi ni Sister Tess, may bahay na si Cyril, meron ng sasakyan. Si Brother Nomer naman parang sinasagot niya, yung sa amin meron ding sa amin, si Brother Ende, may bahay na rin yun, may kumbaga yun. Pero ayun, parang sinabi engineer engineer din daw ako. Kaya nilinaw ko na ay, hindi po ako engineer. Pero hindi doon sa actual na pag-uusap na yon. Nung kwento lang sa akin ni Brother Nomer na parang binibuild up niya ako doon sa family ni Cyril. Diretso tayo, no? Huwag kang dumikit dyan sa truck, Dito ako sa kanan. Mas okay data dito, no, Richard? Kasi diretso tayo dun eh. Huwag kang Sa dumikit una? truck. Sa una na? Kaya naman. Maalangan kayo. Aso pa lang. Tama, no? Ito, di ba? Yan. Yun. Tapos, ano ba nangyari? Yun nga, after breakfast naman, namasyal kami dun sa, medyo malapit sa nature, may mga farm. So, namasyal kami. Dun pa lang sa pamamasyal, nilipitan na ako ni na Sister Malu, na
kumbaga meron na rin siguro nasabihan na rin si Sister Malu na about Ano Cyril dito ba? Ano na? Na nabanggit na sa akin ni Sister Malu na mabait yan si Cyril. Talaga. Oo. Mabait. Na ayun, tapos after noon, tapos kasi before going sa Taiwan, may nabanggit na rin ako kay Sister Malu. Parang gusto rin ni Sister Malu or nagpe-pray din si na Sister Malu na dito ba sa may puno? Hindi, sir, wag ka nang ano. Sising ka doon, hindi ka kasya. Hindi, isip ko kasya. Yeah. Yun. Without May chat na rin kami ni Sister Malu na ano about sa pag-aasawa. Nabanggit ko na kay Sister Malu na ano yan? Go. I'm on the edge na hindi na mag-asawa kasi before naman mag-fellowship ako sa kay Cyril, nag-fellowship na ako sa dalawang sister na hindi naman nag-workout. Kaya sabi ko, kung talagang hindi kalooban ng Panginoon na ako'y makapag-asawa, tatanggapin ko na. Pero kung may sister na tatanggap nung kondisyon ko, that would mean na kalooban pa rin ng Panginoon na ako ay makapag-asawa. Ayun nga na so nung araw na yon, sabi ko sige po, pag-pray ko po muna. Tapos ayun, nag-pray ako. Kumbaga pinag-pray ko nung gabing yon, araw na yon. Tapos yun nga, pagbalik doon sa cafeteria, in-introduce kami ni Brother Roy. Ayun, Brother MJ, yun, ito yung anak ko. Yun. Tapos siyempre tinanong ko lang siya, kasi kadalasan naman kung college graduate, nakapag-train. Kaliwa, hindi ka papasok yan. Kaliwa. Ayun. Nakapag-train doon sa full-time training center sa Malabon. So tinanong ko siya, anong batch mo? Sabi niya, 46. Di syempre, tinanong mo ba? Tinanong mo rin ba ako? Ayun. Di sabi ko, 36. So parang gusto kong humanap ng common friend namin. Na may nabanggit siya, si Sister Jenny Sue. So happen na nag-register ako ng middle age training sa Baguio. Parang si Sister Jen yung nagko-confirm ng payment. Na sinabi ko sa'yo, nag-email nga ako kay Sister Jenny Sue about my payment, pero wala pang confirmation kung na-receive niya na. Ayun. Dahil nga close din sila, tingin ko baka na-mention niya na nag-comment kami. Yung same day, nagulat na rin ako, siguro binanggit ito ni Cyril kay Sister Jenny Sue. Kasi may reply na confirm na yung payment ko. Background check. So tayo dito. Tapos ano na nangyari? Yun, the following morning naman, hindi. Ayun nga, the following morning, second day ba? Second day. Yun nga, yun yung the following day na naman. To be continued tayo kasi ito na tayo. Para hindi na umaba. Nasaan na akong banda? Ayun, saan na? Ayun, day 2. After nung conference, yung mga local saints sa Taiwan nag-aya para may pasyal kami. Pinasyal kami sa tabing dagat. Ayun, doon na nga nagkaroon ng opportunity na makausap ko siya ng mahaba-haba. Yun, medyo napag-usapan namin yung mga common friends. Kaya so yung impression ko sa kanya na mataray, medyo nabago. Medyo ayun, nabago siya na approachable naman din siya. Ayun, halos siguro half nung, kasi naglakad lang kami doon, paikot lang. Siguro half nung trail, unang path, ayun, medyo sabay kami sa paglalakad. Pero nung iniwanan na kami ng mga nina Brother Nomer, pinabayaan na kami ng mga ibang saints, kahit ng mga local Taiwanese saints. Siguro wala naman idea yung mga local Taiwanese saints, pero yung sina Brother Nomer, Brother Danny, nauna na rin sila. Ayun, umabol na ako sa paglalakad, naiiwan na sila. Ayun, tapos hindi na tayo kinabukasan, uwian
So, nung uwian naman, nataon naman na yung maghahatid sa amin sa airport, sinundo rin si Sister Malu at Brother Fred. So, dahil katabi ko si Brother Fred, si Sister Malu, kinausap na naman ako na, MJ, pwede na ba nating banggitin kay Cyril? Banggitin yung fellowship na para maipag-pray niya na kung open siya sa fellowship. Tapos sabi ni Sister Malu, maaari na rin ba nating banggitin yung name mo? Kasi may time na kapag nag-fellowship, sasabihin lang doon sa sister na merong brother na gustong mag-fellowship sa iyo, pero hindi babanggitin yung name. So this time, including my condition, pati yung name ko, sabi ko, amen po, okay lang po na banggitin yung name ko. So pag-uwi namin, ayun, nakauwi na ng Pilipinas, siguro after 1 week ba or 2 weeks, isip ko wala na. Kasi nandun pa kami sa Taiwan. Ayun, kasi kami nakauwi na, sina Cyril, 3 days pa kayong namasyal sa Taiwan. So, pero after 2 weeks yun, hindi naman siya right after 1 week. Tumawag si Sister Malu. After 2 weeks, tumawag si Sister Malu. Ayun, informing me na tinanggap ni Sister Cyril yung fellowship ko sa kanya. Ayun. So, that's how we met each other. That's how I met Cyril. So, kumbaga, alam niya yung condition ko, and sabi ko nga, if a sister accepts my fellowship knowing my condition, that would mean that sister would be the choosing of the Lord for me. Ayun. Kaya ayun, masabi ko na si Cyril is not my choosing, but the Lord's choosing for me. So, yung fellowship na yun yung ano yung exact date talaga? So, hindi ko matandaan yung exact date. Una kaming, kasi sabi ni Sister Malu, pwede na kayong mag-meet. Pwede na mag-meet. Hindi naman na kayo bata. Kasi sa mga young people, yung mga siguro 20s, mga around 25, parang encourage naman na kung kayo magkikita, meron ding isang brother or isang sister na kasama. Pero yun nga, dahil nasa edad naman na kayo, ayun, sabi, pwede naman kayo magkita na o get to know each other. Ayun. So, naiset namin yung una tapos first pa. Unang date namin, March 7, pinuntahan ko siya sa Makati. May dala-dala akong 2 Bernels. Bernels cake. Ayun. Dalawa ba dala ko? Dalawa, oo. Dalawa. Isa sa office, tas isa supposedly sa bahay. Ayun. Then, kumbaga, iniwan niya sa mga kasama niya sa work. Tapos, yung isa para sa kanya, boarding house. Yun, tapos, kumain kami sa Japanese restaurant, mausok-usok. Samgyup. Tapos, tinatanong niya na sa akin na ano yung mga bawal sa akin, ano yung mga inusisa niya na yung mga diet ko. Ayun, pinagluluto-luto niya ako doon sa Samgyup. May kwento po yun to naman, di ka yun yung siguro sabay na lang yung kwento namin para kung may kulang naidadagdag. Kaya po sa Samgyup ko siya dinala para malaman ko kung marunong siya magluto. Kasi kaya pala nagsabi si Jenjen kanina kailangan mo raw ng cooking 101 Kasi po ako paano masabi nagluto ng cup noodles? Gugulat ako na naluluto pala ang cup noodles. Kung hindi ka marunong mag-init ng tubig o hindi maluluto yung cup noodles. Sa part na yun iluto yung cup noodles. Ayun po. Kasi ako po, hindi marunong magluto pero hindi magaling. Kumbaga lagi ko sinasabi. Kaya sabi ko, siguro pag mag-asawa ko, parang si father ko po na yun, marunong magluto, ganyan yung pagluluto ako. So, dinala ko siya sa Samgyup, expecting na marunong siya magluto. But ang ending, ako yung nagganon-ganon.
Tapos ano po, ito kinento ko rin sa mga kay Brother Erwin, yung isa sa witness po namin. Parang, siyempre di ko siya kilala kasi totally zero knowledge. Yun actually po yung nirequest ko kahit sa kanya, kay Sister Malu na kumbaga po, parang let's take it slowly, parang we'll get to know each other kasi wala akong knowledge about sa kanya po, wala rin siyang alam din sa akin. So, at least makapag-meet kami, makapagkakilalan personally. Kaya nung dinala ko siya doon, kwento-kwento, tanong-tanong ko. Tapos yun nga, napatunayan ko na hindi talaga siya marunong magluto. Pareho kamay. What else yung napatunayan? Tapos ano po, yung sabi ko, titingnan ko siya, sabi ko, simple naman nitong brother na to. Tapos, yun sabi niya picture tayo. Tapos nung binubunot niya yung phone niya, sabi ko, in-observe ko siya. Pagbunot niya ng phone niya, sabi niya, hindi ko alam yung brand. Parang ina-expect ko, naka-iPhone, ganyan. Pagbunot ko, ano yung brand ng phone mo? Parang sabi niya, Tecno. Sabi ko, itong brother na to, very simple, hindi maluho, ganyan. Tapos tawa-tawa nga po siya nung kinikwento ko sa kanya. Sabi ko, doon din ako actually po na, kumbaga na-impress sa kanya na, ayun, very simple, sobrang, simple lang, humble, na, tsaka very open po siya. Kumbaga, as in, first time pa lang kami nag-usap, prior to meeting personally. 2 hours, 3 hours po kami nag-phone call. Yung 2 oras yata, puro siya yung nag-open, nagkwento. Parang ako kinig-kinig lang. Parang sabi ko, ano siya? Kinikilig lang? Kinig-kinig lang. Kinikilig lang. Kinig-kinig lang. Walang kilig-kilig pa. Kinig-kinig lang. Parang sabi ko, very open. Sa kausap. Kumbaga may sense po kausap. Tapos, simple lang, matalino, alam mo matalino. Tsaka, very humble. Kumbaga, yun yung na-amaze ako sa kanya po. Tsaka, hindi siya yung katulad din siguro ng iba na parang, although best foot forward, pero sa kanya po parang parang he laid down all the cards na. Kumbaga, it's up to me na if I would accept it or not. Yun. Walang pretense. No pretension. In which yun naman, na-appreciate ko po talaga ng sobra. Kasi kumbaga, it's for me to pray. Ipag-pray na lang yun, i-consider yung mga bagay-bagay na yun. Uy, kinilig. Hindi. Sabi mo, kinikilig? 2 hours na phone call natin, kinikilig ka? Hindi. Ayun, so that's basically some of our being together. Okay. Ayun. Oh guys. So, si MJ. Kaya nga sabi ko kahapon kay Isay. Si MJ. Ano to pag kaya ako parang galit talaga. Yung number 1. Yung parang akala mo pikon na. Ayan. So, but yun nga, sabi ko, calm him down always. So, again, ma-remind lang. Para, yun nga, ganun siya Parang katulad kagabi, nag-uusap kami Sabi ko, ako lang ang kausap mo. Ayan. So, ano bang gusto ko pang tanong sa inyo? Ayan. So, natanong ko na naman halos lahat. So, again, para sa inyo, always cherish every moment being together. And we hope and pray that, again, yung gusto yung family, kung ilan man yan, lalo sa mga supling nyo, magiging supling nyo, is i-bless the Lord. Yun yung mahalaga. So, again, we are here to support you, whatever it is. So, especially for me, so, malayo man ako, so, I'm just always a call or text away. And
Alam naman yun ni MJ na lagi akong responsive dyan sa mga whatever yan, messages yan. Ayun lang. Nanay ako. Thank you po. Hindi ko Si Kuya kasi nagpapayo. Bakit ako nakakaya? Thank you po. Thanks for the heartwarming message from Kuya Richard. Thank you po. So, Si Kuya Richard, Ano? napaiyak. Sorry. Thank you po. thanks to our watchers, viewers. Watchers. Yes po Salamat sa mga viewers namin ngayong gabi, ngayong umaga. Sarang eh. Sarang eh. Mga lang. Dahil kasi sabi ko, gawin ko to. Dahil kasi sabi ko, Mapanood nyo na hindi naman lagi ako hindi naman lagi ako makakauwi. Diba? Ito lang yung mga chance ko na may pag-uusap sa inyo ng personal, diba? Isa dahil mahirap din kasi yung laging video call lang eh. Iyakin sa... Hindi. Umiyak si Saisha. Oo, may nanalo na. Si Richard. Kuya. Si Mami hindi ako napaiyak eh. Natawa ako kay Mami. Naka-video ba si Sai? Thank you po. Thank you po sa pag-welcome. Sabi ko nga po, una kong minahal po yung family. Hindi si MJ. Si Mami pala, tapos yung family mo, tapos si MJ po. Oo. So, ako naman, laging sasabi, nagbibiruan yung yung sa mga kapatid ka, Kuya Richard, may speech daw, kaya mag-speech daw. Sabi ko, ba't ako na naman tuturo niya, si Kuya Engel. Sabi ko, tapos, si ate, di ba ikaw naman lagi? Ay, ito na pala. Lampas ka na. Ano yun? Doon na lang tayo sa Santa Rosa. Ayun. Hindi, nagbabasa. Nakaano Hindi ko ako sa nagano. Ay, hindi ka nagano. So anyway, yung sabi ko nga, lumagpas kami. Mamplasan dapat. Santa Rosa na lang mag-exit. Ayun. So, we'd like to take the opportunity na rin para pasalamatan si Kuya Richard sa pag-uwi para makattend sa aming wedding. Masaya kami pa. Wala akong regalo ha. Sapat na po yun. Sapat na Mahal mo ang yun. ticket. Alam namin yun. Thank you. Oo. Nag-pray nga ni Kuya Richard yung pumasahe na karoon siya ng budget. Kaya, ayun, salamat din kay Anis, kay Vince, kay Sarah, pinayagan si Kuya Richard makauwi. Gusto rin na talaga nila yung makasama talaga sana. Kasi like some week, ang hirap. Exam week eh. Nung nag-book kasi ako, hindi pa sigurado kung kailan yung test nila. Tapos nung nakapag-book na ako, siguro mga 2 weeks after, nalaman na yung last week, 3 days, So, sabi ko, mahirap naman. Lalong mas mahal na magpa-book ng ganung araw. Ayun, yun yung nun. Kaya, kina Sarah din, kay Vin, sarang eh. Hindi, Japanese pala doon. Doon? Si Elijah nag-aaral ng Korean. Ano nga ba yung Korean language. Trip lang. Ano ba yung I love you sa Sa Japanese? Alam ko lang, thank you. Arigato. Aistemasu ba yun o sa kakain yun? Tarimasu. Thank you po. Please subscribe and share. Hindi, yun nga, sabi ko, balik ako sa mga kapatid. Speech. Ako naman, sabi ko, hindi naman ako, sabi ko, kung pag-i-speechin niyo ako, kung hindi, okay lang. Sabi ko, ganun. Pero nagbibiruan nga lang. Pero alam namin talaga si Mami syempre, kasal yan eh. Laging, si Mami,
Magano naman yan, yung parang ang hina-hina ng boses. Ang Napakainit. Napakahingi. Yung ganun ang ano niya, atake niya lagi. Parang dinadaan na lang sa ano, sa comment minsan. Diba? Ayun. Eh ako, yun nga, yun yung ano lang. Si ate, ganun din, ayaw magsalita rin nun. Opo, baka umiyak daw po siya. Hindi makapagsalita. Sa tayo, Walter, Richard. Sa SM pa rin. SM na lang. SM pa rin. Marami Ay, mapapipilian. babalik na lang. Oo, balik Pag na lang mamimili pala. ka. Ayun, Interdeo, na nasolo kayong dalawa. Nasolo kayong dalawa. Na-interview ko pa. Nag-vlog pa ako. Vlog-vlogan lang to. This, like and share. Subscribe to our YouTube channel. Sarap din kasi nga minsan sarap i-video talaga yung mga ano. Kaya sabi ko cherish the moment kasi lalo na pag ito video, yun yung importante, at least namin nababalikan, sweet moments, di ba? Especially lalo na pag yung minsan down ka, tignan mo yung mga positive sides, di ba? Like katulad ngayon, kinuha ko yung mga tips namin na yung mga moments namin na mga travel, ganyan. Nakita ko yung birthday. Ano yun? Yung ganun pa rin yung mga tips nga. Convert pa rin yun. Ihanapin ko na lang na mapa-convert para masipte. Kasi baka, siyempre, tagal na nito. Baka masira. Ay, digital mo na lahat. Ay, digital ko sana lahat. Ngayon, mababalikan kami. Ayun. Yung kayo rin, ganun din. Lagay nyo lang sa always tingin-tingin lang lagi. That's it. That's it. Peace. Wait for the next vlog. Stay tuned.